Magandang hapon sa bawat isa. Magandang araw po sa lahat ng mga Christ Ambassadors, mga partners natin sa online prayer, at sa mga lahat po ng kasama nating nakatutok ngayon. Binabati ko na rin po pati yung mga manonood ng replay mamaya kung hindi man yung matutukan ngayong oras na ito ang ating panalangin. Binabati ko po at kinukumusta ang lahat ng mga Christ Ambassadors sa Gapan sa panguna po ni Pastora Esel, ni Pastora Lynn at ni Ate Sam. Kasama po ng lahat ng mga leaders ng ating church doon. Ang pagpapala po ng Panginoon ay manatili po sa bawat isa sa inyo. Ganon din po ay binabati ko ang lahat ng mga Christ Ambassadors sa Blessed Pansinaw sa panguna ni Pastor Rolly, ni Sister Net, at lahat po ng mga leaders ng Blessed Pansinaw. Kayo po ay patuloy na iniingatan ng Panginoon at patuloy po na pinagkakaloob sa inyo ang lahat po ng desire ng inyong mga puso. Binabati ko rin po ang ating Christ Ambassadors California, yung grupo po ng California sa pangunguna po ni Sister Gina Torres. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at patuloy na pakikibahagi at pakikiisa at pag-share ng ating mga panalangin tuwing hapon. Ganon din po, binabati ko ang ating mga kapatid na nasa Guam, sina Pastor Boy at Pastora Divine, ang mga kapatid po natin na nasa North America, lalo na po ang mga Mangilit family. Ganon din po ang ating Pastora Des at Kuya Rigel at yung kanilang cute na anak na si Nigel. Pinagpalang hapon sa bawat isa po sa inyo, pinagpalang araw sa bawat isa po sa inyo. Ating po mga kapatid na nasa Middle East, hindi ko na po kayo mababanggit isa-isa, nasa Europe, nasa iba't ibang lugar, nasa iba't ibang parte ng Asia, yung mga nasa Hong Kong, Singapore, at kung saan-saan pa po. Korea, Japan, at saan man pong lugar na naabot po ng online streaming na ito. At syempre, binabati ko po yung ating Christ Ambassadors sa main church sa Pansol. Na kasama po natin mga pastor doon ay si Pastor Ray, si Pastora Shirley, Pastora Carla, at lahat po ng mga leaders at ministry heads, si Pastora Presi. Magandang hapon po sa bawat isa. Habang hinihintay po natin, dahil alas 5 pa lang, ang pakikiisa, pag-join ng mga sugi natin sa panalanginan tuwing hapon, ay paki-share nyo na po ang ating online streaming na ito. Pag-tag nyo na ang inyong mga kamag-anak, kaibigan, mga FB friends. At salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa gawain ng Christ Ambassadors. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi maging ang mga gawain sa abroad. Binabati ko po kayong lahat at pinasasalamatan. Salamat din po sa patuloy niyong pagpapadala ng inyong mga stars. Malaking tulong po yan, lalo na po sa ating creative team na sila pong namumuna para magkaroon po tayo ng magandang nakikita, nababasa, naririnig sa pamagitan po ng ganitong gawain. So, magsimula po tayo sa panalangin. Join me in prayer. Amang Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat, nagpupuri, dumadakila, sumasamba, at patuloy po namin itinataas sa iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Salamat po sa araw na ito na ikaw ang mapapurihan sa aming gagawing pananalangin, at naniniwala po kami, dinidinig mo kami sapagkat ang panalangin po na aming mga sasambitin ay panalangin na nakapase sa iyong kalooban based on your will, perfect will, Panginoon. Kaya maraming pong salamat sapagkat kalooban mo na pagpalain ng bawat isa at dinggin ang panalangin ng mga matutuwid. Purihin ka, parangalan at dagilain sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ito pong nakalipas na linggo, mga minamahal, nakakalungkot man na may balita po sa inyo. Siguro kayo rin ay naranasan nyo ito.
nagsunod-sunod po ang mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, mga magulang ng kapwa pastor, magulang ng kaibigan at kaklase, mga dating kasama sa organization at kapwa bangkero, mga dating ka-empleyado, mga inaanak na umuwi na po kay Lord. Medyo dati po hindi natin pinapansin kasi yung mga binabalita nila na namamatay ay hindi naman natin kakilala, pero ngayon iba na po ang sitwasyon. Kakilala po natin hindi lang po kakilala kundi malapit po sa atin itong mga pumanaw. Samot-sari ang ating nararamdaman. Ewan ko po kayo, pero ako po kahit paano ay nandun pa rin yung lungkot, nandun yung panghihinayang, nandun po yung panlalambot kapag nabalitaan mo kasi nakakabigla. At alam po natin, mamimiss natin sila. May mga umuwi kay Lord na hindi po natin inaasahan. Kaya naitatanong po tuloy natin sa ating mga sarili, bakit namamatay pa ang mga tao? Di ba kalooban ng Diyos na tayo ay pagalingin kung tayo ay may mga sakit at karamdaman? Di ba kalooban ng Panginoon at lagi nating kino-confess, kiniklaim na we will live a long and satisfying life? Lalo na para doon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya po ngayong hapon, minarapat ko po na pag-usapan po natin ito, hindi po para bigyan kayo ng takot at pag-aalala, kundi para linawin po ang mga katanungan patungkol dito. Upang hindi po tayo mawala ng loob sa mga nasasaksihan natin sa kasalukuyang panahon o maging sa mga dinadanas po natin na involved ang miyembro ng ating pamilya. Kundi ang aking pong objective ngayon ay manatili po tayo na ating tinatanaw ang pag-asa na nanggagaling sa Panginoon. Ang sabi po ng Bible, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga po kailangan mamatay ang Panginoong Yesus kasi kailangan niyang bayaran ang ating mga kasalanan. So at alam po natin na dahil namatay na po ang Panginoong Yesus bilang kabayaran doon sa kasalanan ng tao na kanyang kinuha na po niya tayo. Tayo po ngayon ay natubusan niya sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. So kung ang kasalanan pala ay hinarap na, binayaran na, kinuha na pong lahat ng Panginoon sa krus, pinagdusahan na niyang lahat, siya na po ang namatay para sa kasalanan na yan. Bakit kailangan pang mamatay ang mga tao? Di po ba meron nang namatay? Ito yung Panginoong Yesus. Bakit ang mga tao kailangan pang mamatay? Binayaran na niya, siya na po mismo ang napatay, nang siya po ay naging kasalanan para sa atin. Bakit kailangan pang mamatay ang mga taong tinubos niya? Naitatanong po ba niyo yun? Marami na po akong nakita na mga tao na nagkasakit, nagpapanalangin, nagtiwala sa Panginoon, gumaling sa pamamagitan po ng grasya ng Diyos. Sila po ay gumaling, lumusog, na-restore po ang kanilang kalakasan at kalusugan, humaba ang kanilang mga buhay. Pero eventually, namatay pa rin. Yung pong isa na aking nabanggit na nanay ng aking kaklase at kaibigan ay 90 years old po. Siya po ay umuwi sa Panginoon sa edad na 90 years old. So, bakit hindi na lang nanatiling buhay ang tao? Nanatiling malusog, malakas, hanggang sa katapusan ng mundo? Kung ang sakripisyo po ng Panginoong Yesus ang kumalag, ang nagkalas sa kasalanan, o nagpawalang bisa sa ginawa ni Adan. Ano po bang ginawa ni Adan? Yung pong kanyang kasalanan na kanyang ginawa, yung kanyang pagsuway, ito po ay nagdala at nagbunga ng kamatayan. Meron na pong namatay para dyan, kahit paulit-ulit ako. Bakit meron pa rin namamatay? If the last Adam, Jesus, is greater than the first Adam, why does death still take us all? Wala naman pong exempted lahat tayo. Pati po yung mga naunang mga disipulo umuwi sa Panginoon. Alam po niyo itong mga katanungan nito ay mga panlupang katanungan na hinubog po ng ating mga panlupang pananaw. Ito po kasi yung pananaw natin. Kaya ganun po tayong mag-react.
Pero alam po ninyo, ang ating Panginoong Yesus, meron po siyang kakaibang point of view. Meron po siyang ibang pananaw. At ito po ay nakasaad sa John chapter 5, verse 24. Ang sabi po doon, "Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life." Sabi po sa Tagalog, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. So tayo pong mga mananampalataya ay meron pong kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. At ang sabi po ng Panginoong Yesus, hindi na po tayo papasok sa pagkahatol. Wala na pong kahatolan sa atin, kundi lumipat na tayo sa kabuhayan mula sa kamatayan. Has crossed over, lumipat na. Past tense. Nangyari na, naganap na, natapos na. Nung pong tayo ay maborn again, tayo po ay tumanggap sa Panginoong Yesus, napatawad ng ating mga kasalanan, yung pong ating ginawang pagtanggap na yon, na pananampalataya sa Panginoong Yesus, na sinugo po ng Ama, ito po ang naging dahilan upang tayo po ngayon ay mag-cross over o lumipat mula sa kamatayan patungo po sa kabuhayan. Alam po ninyo, hindi po natin maitatanggi that we were born into a dying race. Yun po ang resulta ng kasalanan na nagawa ng unang tao. But sino mang maniwala sa Panginoong Yesus, sabi ko nga po, ay lumipat mula sa kamatayan tungo sa bagong buhay kasama po ng ating Panginoon. He has crossed over from death row to a new life with Jesus. Pero namamatay pa rin ang tao. Di po ba? At dahil po hindi naman nagsisinungaling ang Panginoong Yesus, sabi po niya, lumipat na po tayo mula sa kamatayan sa kabuhayan. Paano po natin pagtutugmain ngayon yung sinasabi ng Panginoong Yesus na buhay na nilipatan natin sa ating mga katawang lupa na namamatay naman? Isipin po natin kung ano po ang nangyari sa atin nung tayo po ay maborn again. Ito po ang nangyari. You repented and believe the good news with your whole heart. Sa tulong ng banal na Espiritu, nakilala mo ang Panginoong Yesus. You came to see Jesus as He really is and you repent. Nagbago ka, you change your unbelieving mind. Naniwala ka sa Kanya, nanampalataya ka sa Kanya. Hindi po ito simple at maliit na himala. One moment, you were in the dark. The next, you were in His wonderful light. Dati, nasa kadiliman ka. Nung tumanggap ka sa Panginoong Yesus, himala ng lahat ng mga himala, ikaw ay lumipat sa Kanyang kagilagilalas na liwanag. One moment, you were alienated. Malayo ka, nakabukod. Hindi ka nakadugtong from the source of life. Bigla, nung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Yesus, ang espiritu mo ay nagkabuhay dahil naisanib ito, naisama, nakipagkaisa sa espiritu ng Panginoong Yesus. Ito ay isang sukdulan at saka isang radical na transformation. At ang mga implications nito o yung mga kahulugan nito sa ating mga buhay o yung mga ipinapahiwatig nito ay malaki at matindi. Kagaya po ng sinasabi ng Panginoong Yesus. You crossed over. Lumipat ka. You become a new person. Ikaw ay naging bagong nilalang. You changed. There was transformation. May pagbabago. But your body did not change. Napansin niyo po ba? Hindi po nagbago ang ating mga katawan. Ito po ang punto dito na gusto ko pong maunawaan natin. You are not your body. Hindi ikaw ang iyong katawan. Because the real you, the real man, the real you is your spirit. Alam niyo naman po na na-discuss na natin several times, maging sa online prayer, na ang tao po may tatlong sangkap. Meron po siyang espiritu, meron po siyang kaluluwa, at meron po siyang katawan. Ang tunay na tao, yung tunay na ikaw ay yung espiritu mo. At ito po yung na-born again. Ito po yung nagkaroon ng buhay. Hindi po ang katawan mo, ikaw. Hindi ikaw ang katawan mo. Your body, mga minamahal, tanggapin po natin ito, is an earth suit, panlupang kasuotan. Isusuot habang ikaw ay nasa lupa. Subalit ito ay nasisira, humihina, nagkakasakit, at darating po ang panahon na kailangan po itong palitan. So, kailangan po nating maunawaan
Ang pagkakaiba po ng tent o tolda sa home o tirahan. Yung pong tent, yung tolda, ito po ay pansamantalang tirahan. Yun naman pong tahanan o home is a permanent dwelling place. Ito po ay permanenteng bahay. Mga minamahal, your physical body is a tent. Ito po ay tolda. Ito ay shell na ginamit po natin. Pansamantalang tahanan na magagamit sa ating maikling camping trip dito sa mundo. Para lang po kasi tayo nagka-camp dito Nagkakampo. Alam nyo yon, yung camping habang tayo nabubuhay. Hindi po ito yung ating permanenteng tirahan. Ang ating po Panginoong Yesus, nung siya nandito sa mundo, gumamit din po siya ng earth suit, kagaya po ng bawat isa sa atin. Pero ngayon, mga minamahal, alam po natin ang sinasabi ng kasulatan, He is not wearing an earth suit anymore. Hindi na po niya suot yung kanyang panlupang katawan. He doesn't need one. Hindi na po niya kailangan ng panlupang katawan. He has something better. Mayroon po siyang mas maganda, mas mainam na kasuotan. Mayroon po siyang resurrected body. Yun po yung kasuotan ngayon ng Panginoon. At kung siya po'y babalik, when He returns, we shall see Him as He really is. Kung sino talaga siya, yun po yung marireveal sa atin sa kanyang pagbabalik. And wonder of wonders, we shall be like Him. Ang sabi po ng 1 John 3:2. Magiging katulad po tayo ng Panginoon. Basahin po natin ang sinasabi at ipinapahayag ng unang Korinto, chapter 15, verses 52 hanggang 53. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with imperishable, and the mortal with immortality. Sabi po sa Tagalog, sa isang sandali, sa isang kisap mata lang po yan, mabilis, twinkling of an eye. Sa huling pagtunog ng pakaka o ng trompeta, sapagkat tutunog ang trompeta at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. So yun po mga namatay sa Panginoong Yesus, kagaya po ng aming anak na si Diyos, saka kagaya po ng mga nabanggit ko po ngayon na itong nakalipas na linggo ay umuwi sa Panginoon. Sila po ay mga bubuhay na maguli na wala na pong kasiraan at sila po ay magbibihis ng bagong bihisan, yung resurrected body. At sangsay po ng salita ng Diyos, tayo po, kung daratnan tayo ng Panginoon sa araw na yon, na tayo po ay nabubuhay pa, tayo po ay babaguhin. At ang sabi ng verse 53, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan, ito pong body na ito, itong katawan na ito, ay magbihis ng walang kasiraan. Magpalit po tayo ng katawan na hindi na nasisira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Naunawaan po ito ng mga New Testament writers na yung pong ating physical bodies are temporary, samantalang we are eternal beings who will live forever. Naunawaan po nila ito, ang ating pong katawan ay pansamantala, temporary lang, subalit tayo po yung mga eternal beings. Yung pong espiritu natin, hindi na po yan namamatay. At mabubuhay po tayo magpakailanman. So kagaya po ng mga garments, ng mga kasuotan na sinusuot natin, na nasisira, nalalaon, yung tumatanda, nag-wear out, our bodies will one day need to be replaced. Ang sabi po ni Paul, ang pagbabago po, yung change will happen instantly, in the twinkling of an eye. Kaya, kung ikaw ay mas lalong tumatanda at nasisira at humihina, rumurupok ang katawang lupa natin, dapat ay lalo po tayong nakatanaw naman sa biglaang pagbabago ng ating mga katawang lupa sa katawan na hindi nasisira, nagkakasakit at namamatay. So, hindi po maiiwasan yan Kaya kailangan po ay hindi po tayo natatakot na hinaharap ang mga bagay nito. Kung tayo po ay nasa Panginoong Hesus, wala po tayong dapat katakutan. Dahil po sa ating unang ninuno kay Adan at sa kanyang maling pagpili at pagpapasya, alam po ba ninyo na halos lahat ng mga bagay sa mundong ito ay ngayon ay nag-ooperate under the law of sin and death. Sabi po ng Romans 5:12. At kasama po do sa law of sin and death ay yung physical na katawan. Pero hindi ikaw yun mismo. Yun lang physical mong katawan.
Hindi ikaw, the true man, yung spirit, hindi po kasali. Sabi po ng Romans 8:2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus. So ano po yung bigay ng ating Panginoong Jesus? Yung kautusan ng Espiritu ng buhay, the law of the Spirit of life, na nasa Panginoong Jesus, ay pinalaya ako, ang sabi ni Pablo, sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So tayo po ay napalaya mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Wala na pong bang pwedeng gawin pa ang kasalanan laban po sa atin kasi binayaran na po yan ng Panginoong Yesus. At ang kamatayan po ay wala na rin pong power over us sapagkat pinagtagumpayan na rin po ng Panginoong Yesus ang kamatayan nang siya po'y mabuhay na muli. So tanggalan po natin, you are not your body. At kagaya po ng Panginoong Yesus, hindi po tayo dito sa mundo. Hindi po tayo tiga rito. Transient lang po tayo. Nakikidaan lang po tayo sa mundong ito. Nagka-camping lang po tayo. Ang sabi po ni John sa chapter 8 verse 23. At ang sabi po ng sulat ni Pablo sa mga tiga-Pilipos sa chapter 3 verse 20 hanggang 21. Babasahin ko po sa Ingles. Sabi po niya, but our citizenship is in heaven. Yung ating pagkamamamayan ay nasa langit. Wala po dito sa lupa. Hindi po tayo pang lupa. Nakikidaan lang po tayo dito. And we eagerly await a Savior from there. Hinihintay po natin ang ating Panginoon at tagapagligtas, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. So sa kanyang pagbabalik sa rapture ay itatransform po niya, papalitan po niya yung ating mga mahihinang katawan ng isang glorious body na kagaya po ng kanyang katawan. Ang ating katawang lupa ay naluluntoy, nasisira, nagkakasakit, namamatay. Subalit ang ating mga bagong katawan will be as glorious as the body of Christ, as Christ's body. They will be strikingly beautiful. Ganun po ang mangyayari sa ating mga katawan. So wala nang sakit, wala nang kasiraan, wala na pong dinaramdam o mararamdaman na sakit at hirap. At ito po yung good news. Ang good news po is, Christ is our life. Si Jesus po mismo ang ating buhay. Tinanggap po natin ang Panginoong Yesus, kaya meron po tayong buhay. So, eternal life is knowing Him. Yung pong buhay na walang hanggan, yung pong walang katapusang buhay, ito po yung buhay na matatanggap natin dahil nakilala po natin siya at dahil nagsuko po tayo ng buhay sa Kanya. Tinanggap po natin siya sa ating mga buhay bilang Panginoon na tagapagligtas. Ito po ang katotohanan, mga kapatid, na dapat po nating panghawakan upang malubos po yung ating pag-asa. So ano po yung mga aral na pwede po nating makuha sa ating pinag-uusapan ngayon? Una, na meron po tayong glorious new body to look forward to. Meron po tayong isang resurrected body na dapat po nating asahan. Yun po yung dapat nating tinitignan at tinatanaw. Yung pong katawan na hindi na po nasisira, wala nang arthritis, wala nang sakit, hindi na tumataba, wala nang wrinkle, wala nang kulubot. Yun po yung dapat nating tinatanaw habang tayo po ay nandito sa mundo. Hindi po yung ating mga physical na katawan na alam po natin na eventually po ay susuko sa mga sakit at karamdaman. Pangalawa, dapat po nating maunawaan. Dapat po nating pasalamatan ng Panginoong Yesus. We have already left death row. Nawala na po tayo doon sa sumpa ng kamatayan. Death no longer has the last word. Death has no longer hold on us. Wala na pong kapangyarihan sa atin ng kamatayan sapagkat, sabi ko nga po kanina, nagtagumpay na po ang ating Panginoong Yesus. So for those who are in Christ, kung tayo po ay na kay Kristo, ikaw ba ay na kay Kristo, kapatid? Ang kamatayan ay parang silid na bihisan. Para po sa atin na naging Kristo. Yung pong kamatayan ay parang kwarto, silid na bihisan. Doon sa silid na yon, tatanggalin po natin, huhubarin natin, iiwanan natin ang ating panglupang katawan. At magbibihis po tayo ng katawang hindi nasisira. We will be clothed in incorruptible glory. Sabi po ng 1 Corinthians 15, tuloy po natin yung binasa natin kanina sa verse 54 hanggang 55. When the perishable has been clothed with imperishable, and the mortal with immortality, then the saying as it is written will come true,
Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Wala na pong tibo at wala na pong kapangyarihan ng kamatayan laban sa mga mananampalataya. If you are in Christ, then Jesus has already made you new. Kung ikaw ay na kay Kristo, tumanggap ka sa Kanya, ginawa ka ng bago ng ating Panginoong Yesus. Gusto ko pong maunawaan natin na ang ating Panginoong Yesus, the great King, is in the business of making all things new. Ang sabi po ng Revelations 21 verse 5. Ginagawa po niyang bago ang lahat ng bagay. So, alam po nyo, healings are wonderful. Binibigyan po tayo nito ng patikim ng kalangitan dito sa lupa. Pero parang repair jobs lang po yan ng ating mga tents. Naniniwala po tayo sa pagpapagaling ng Panginoong Yesus. Kasama po yan sa kanyang tinapos na gawa. Subalit dapat din po nating maunawaan at tanggapin na parang pagsulsi lamang o pagpapatse o pagtatagpi lamang ito ng ating nasisirang tent. Eventually, yung pong tent natin is going to reach the point na hindi na po siya pwedeng i-fix, hindi na po siya pwedeng tahiin, hindi na pwedeng sulsihin, hindi na po pwedeng ibalik sa dating ayos. Pero natural lang po yon. Huwag po niyong ikabahala yon. Huwag po niyong ikatakot yon. Hindi po yan dapat katakunan. Ang kailangan po dyan ay paghandaan. Kaya po nakatanaw tayo, hindi po dito sa temporary sa mundo, kundi nakatanaw tayo dun sa pangwalang hanggan, yung eternal sa kalangitan. Some things in this world cannot be mended. May mga bagay po sa mundong ito ang hindi na po maaaring i-repair o ayusin pa. Kaya habang may panahon, kailangan nating ihanda ang ating mga buhay sa hindi maiiwasang kalagayan nito. Kaya kayo po, kung kayo po napadaan sa ating pag-aaral na ito at hindi pa po kayo nakahanda, ay ito po yung chance na binibigay ng Panginoon. At ito po yung challenge sa Panginoon para po kayo ay makapaghanda. Kasi meron pong mabuting balita. The good news is, Jesus is the great Redeemer who is making everything new. Ang ating pong dakilang manunubos, ginagawa po niyang bago ang lahat ng bagay, maging ang ating mga katawan. So, yun po pala yung dapat nating asahan. Yun po yung dapat nating tanawin sa hinaharap. This is why we can look forward to a new heavenly earth, the home of righteousness. Ang sabi po ng 2 Peter 3, verse 13. And a new body in which to enjoy it. Kaya tayo ay dapat na nakatanaw sa isang bagong makalangit na mundo na tahanan ng mga matutuwid. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, kapatid, tinanggap mo yung katuwiran ng Panginoong Yesus, ikaw ay matuwid. So, ikaw ay kasama na makakapag-enjoy do sa bagong langit, bagong lupa na gagawin ng Panginoon sa mga dating na panahon. Sa 2 Peter 2:13, sabi po ni Pedro doon, ngunit, ayon sa kanyang pangako, pinangako po ito ng Panginoon, ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa. New heaven and new earth na tinatahanan ng katuwiran. So, ang tatahan po doon sa new heaven na yon ay ang mga matutuwid. Ang ating pong highlight sa hapon na ito na gusto ko pong tandaan natin. Ito po. Our Lord Jesus is in the business of making all things new. So we can look forward to a new home and a new body to enjoy. So, kagaya po ng nabanggit ko kanina, kung kayo po ay napadaan at hindi pa po kayo nakaranas ng personal na relationship sa Panginoong Yesus, ito po yung pagkakataon na binibigay ng Panginoon. Para po, kung sakaling dumating yung panahon na sumuko na yung ating makalupang katawan at hindi na talaga pwedeng i-repair pa, ay nakahanda po tayo na isuot na yung bagong kasuotan, yung hindi na nagkakasakit, hindi na nasisirang katawan na bibigay sa atin ng Panginoon. So, ngayong hapon, ito po ay kasing gaan lamang ng isang panalangin. Alam po niyo yung kaligtasan, ginawa na pong magaan ng Panginoong Yesus eh. Ito po ay sa pamagitan lang ng pagkilala sa kanyang tinapos na gawa, sa kanyang sakripisyo, at pagtanggap sa kanya, pag-appreciate sa kanya. At ngayong hapon, ay ini-invite ko po kayo na sumunod sa panalangin na ito. Sabihin po ninyo, Panginoong Yesus, maraming salamat dahil sa iyong sakripisyo sa krus, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na maligtas sa aking mga kasalanan, mapatawaran sa lahat ng aking kalikuan, at magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Kaya ngayong hapon, dahil gusto kong maiset ang aking kaisipan sa tinatanaw na pag-asa ng mga mananampalataya na sila'y magkakaroon ng bagong buhay na handog mo. Ako ngayon ay lumalapit, kinikilala na ako'y makasalanan at isinusuko ko ang aking buhay. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at aking tagapagligtas. At mula ngayon, ikaw na ang maghari sa akin. Maraming salamat, Amang Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong mga biyaya. Ako po ngayon ay anak mo na at tagapagmana na kasama ni Jesus sa lahat ng mga mana ng mga matutuwid. Kaya pinupuri ka namin, pinupuri kita, pinasasalamatan, at ito po, Ama, ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung pinanalangin niyo po yan, kapatid, ngayong hapon, at sincerely ay tinanggap niyo ang Panginoong Jesus, meron pong nangyari. Nagkaroon po ng born-again experience na tinatawag namin. Yung pong dating luma niyong pagkatao ay napalitan po ngayon ng bago pagkatao. Yung espiritu ngayon ay binago ng Panginoon at ito po ay lumipat na mula sa kamatayan tungo sa kabuhayan. From death to life. Meron na po ngayong kasigurahan ng buhay na walang hanggan. So magpatuloy po tayong lumago sa pagkakakilala sa Panginoon upang ma-enjoy po natin ang mga pangako ng Panginoon habang tayo po ay nagka-camping dito sa lupa. Tayo po ay manalangin. Join me in prayer. Panalangin po natin ang ating mga kapatid na ulila ng mga kanilang pamilya na umuwi na po sa Panginoon. Amang Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba at tumadakila sa iyo. At ngayong hapon, lumalapit po kami na may pagtitiwala na hindi mo po kami tatalikuran, Amang Diyos, kundi tatanggapin mo po ang aming mga panalangin sapagkat ito po ay pinapanalangin namin na may paniniwala at pananampalataya sa aming Panginoong Yesus. Amin pong itinataas sa iyo ang aming pong Sister Angie Salenga, Panginoon. Sa pagpanaw po ni JR, pag-uwi po ni JR sa iyo, sila po ay naulila, silang dalawa ng kanyang anak. Kaya ngayong hapon na ito ay amin pong idinideklara ang iyong kaaliwan, kapayapaan at kagalakan sa kanyang puso. Salamat po na nananatili siyang malakas at matatag at nagtitiwala sa iyo. Ganun din po, Panginoon, ang aming pastora ko sa pagpanaw po ng kanyang mahal na nanay. Ang aming pong mga kaibigan, ang Canibel family sa pagpanaw po ni Madam Victoria Canibel. At ang pamilya po ng Makaya sa pagpanaw ni Paul Makaya na aming pong kasama sa bangko. Tinataas po namin ang kanilang pamilya, Panginoon, ang kanilang mga naiwan. At ikaw po ang magko-comfort sa kanila, ang iyong kaaliwan, ang iyong kapayapaan at kagalakan. Ang siyang lulukop sa kanila sa oras na ito ng kanilang pagdadalamhati. At patuloy pong magpakahayag ka sa kanila upang maunawaan po nila na hindi nawala ang kanilang mga mahal sa buhay, kundi lumipat lang po mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Amin din pong, Panginoon, itinataas sa iyo ngayon sa hapon na ito ang aking pong inaanak na si Jonathan Tangcuangco. Maraming pong salamat sa kumpletong kagalingan na pinagkaloob mo na sa kanya. It is a finished work para God. Kasama po yun sa pinagtagumpayan ng Panginoong Jesus. At na naniniwala po kami na ang gagawing operation sa kanya ay magiging matagumpay. At lahat po ng kanilang mga pangangailangan, maging yung mga blood donors, Amang Diyos, ay pinagkaloob mo na at hindi mo po sila pagkukulangin sa lahat ng mga mabubuting bagay. Salamat po sa kapayapaan, kapahingahan at pag-ibig na ngayon ay nadarama ni Kumaring Gina kahit sila po ay nasa kalagitnaan ng ganitong pagsubok. Sa iyong mapagpalang kamay, ipinagkakatiwala po namin ang buhay ni Jonathan. Ama, nilalapit din po namin sa iyo sina Tita Sem, sina Bapang Onring, at ang kanilang po mga miyembro ng kanilang pamilya. Sila po ay nakakaranas ngayon, Panginoon, ng mga simptomas. Subalit naniniwala po kami ang iyong proteksyon sa kanilang pamilya sa sakit, karamdaman at viruses, lalo-lalo na po sa COVID-19 disease na ito, sa coronavirus na ito, ay hindi po makakapangyari sa kanilang mga buhay. Pinapawalang pisa po namin ang anumang sakit at karamdaman at amin po itong pinapalayas sa pangalan ng Panginoong Yesus. At amin pong dinideklara, Panginoon, na sila po ay magaling na dahil po sa makalatay ni Jesus at nai-restore mo na po ang kanilang kalakasan at ang kanilang health, Panginoon, ang kanilang pong kalusugan sa kanilang mga pangangatawan. Sa iyong mapagpalang kamay, pinagkakatiwala po namin ang bawat isa.
Patuloy ka naming pinasasalamatan sa kumpletong kagalingan at restoration po ng health and strength ni Tatang Resty. Ganon din po sa pagbibigay po ng kumpletong kagalingan, Panginoon, sa amin po mga kapatid, sina Merlita Sarmiento, sina Sister Gigi Manalad, Sister Selena Martin, Sister Marlene Mangalos, si Brother Lyndon Calaw, si Brother Alex Suliman at si Brother Isagani Flores. Salamat po, Panginoon, na patuloy na lang nararanasan yung kumpletong kagalingan at ang restoration po ng kanilang kalusugan at kalakasan. At ito po ay dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amin din pong itinataas sa iyo si Brother Richard Mangalino para po sa kanyang kumpletong kagalingan at panunumbalik po ng normal functions ng kanyang mga kidneys at internal organs. Amang Diyos, wala na pong mahirap sa iyo. Naniniwala kami, you are able, you are powerful, you are able, and you are not only able, you are also willing. Kaluguran mo, Panginoon, gusto mo po, Panginoon, na ma-restore po ang kagalingan at kalakasan ng aming kapatid. Kaya inaangkin po namin ito na may pagtitiwala at pananampalataya sa aming Panginoong Yesus. Tinatas din po namin sa iyo, Amang Diyos, si Sister Isabelin Hernandez Lapus, ang aking kaklase at ang kanyang pamilya, na ayun po ay nakakaranas din ng sintomas. Amang Diyos, kami po ay nagsasalta ng kumpletong kagalingan dahil po sa mga latay ng Panginoong Yesus at ng patuloy mong proteksyon at pag-iingat, especially laban po sa COVID-19 disease na ito na lumalaganap sa aming bayan. Amin pong itinataas sa iyo ang aming pong Ate Lydia para sa kanyang complete healing. At ang positibo pong pagtugon ng kanyang katawan at mga internal organs sa mga medical procedures na ginagawa po para sa kanya. Salamat, Lord. At ang tiwala po ng aming ate ay nasa iyo. Hindi po sa mga doktor, hindi po sa mga medical procedures na ginagawa nila. Ikaw po ang nagbibigay ng kagalingan. At ngayon pa lang po ay inaangkin na namin at pinasasalamatan ito. You will restore her, Panginoon. I-restore mo po ang kanyang health. I-restore mo po yung kanyang strength. I-restore mo po, Panginoon, ang kanyang youth, Panginoon, ang kanyang kalakasan. At amin po dinideclare ang iyong pangako sa Psalm 91 verse 16 that she will live a long and satisfying life. She will enjoy a very long and satisfying life na pinagkaloob mo sa kanya. Amin din pong tinataas sa iyo ngayon, Panginoon, ang aming pong kaibigan, si Sister Arlene Biray Saldana. Tinataas po namin ang kanyang kompletong kagalingan, ang recovery po niya at restoration ng kanyang health and strength. Salamat po, Panginoon, na sa pamagitan po ng latin ng Panginoong Hesus, siya po ngayon ay gumaling na. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa buhay po ni Sister Kay Gallardo at ng kanyang magiging asawa na si Richie. Sila po, Panginoon, ay pagsasamahin mo, you will join them in marriage sa darating na September. Kaya ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po kami at nakikigalak sa kanila. Itinataas po namin ang kanilang mga buhay, Panginoon, na patuloy na mapagpala at maging daluyan ng pagpapala. Salamat po na sa pamamagitan po ng iyong biyaya, Ama, ay mararanasan po ng aming mga kapatid na ito ang isang masagana at pinagpalang buhay. Sa iyong mapagpalang kamay, amin po silang pinagkakatiwala at sasamahan po namin sila sa kagalakan ng kanilang pag-iisang dibdib. Salamat po sa kanilang mga buhay, Ama. Amin din pong itinataas sa iyo si Brother Noel at Sister Leah na ikinasal po kahapon. Patuloy po namin inaangkin ang isang matagumpay na pag-aasawa, Panginoon, isang matagumpay na relasyon, isang pinagpalang buhay para sa kanila at lahat po ng mga plano mo ay mananagumpay. Lahat po ng kanilang mga inaasahan sa iyo, Panginoon, ay mangyayari sapagkat hinihiling po namin ito na may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon, sa mga pabor na kanilang mararanasan at masusumpungan dahil sa iyong kalooban, dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong dakilang pag-ibig. Tinataas din po namin, Panginoon, lahat po ng pamilya ng Christ Ambassador na nandito sa Pilipinas at mga nasa abroad. Hindi man po namin sila mabanggit isa-isa. Amin po silang inaalala ngayon, maging po ang aming mga online prayer partners at lahat po ng mga kabahagi ngayon sa panalangin nito at lahat po ng mga manonood ng replay mamaya. Panginoon, we declare upon them, for them, your blessing of health, strength, provision, protection, Panginoon, favor, at lahat po ng mga gawa ng kanilang kamay ay magtatagumpay at maging ang kanilang mga negosyo, hanap buhay, mga trabaho ay pinagpala mo at maging ang kanilang sambahayan, Panginoon,
ay patuloy na makakaranas ng iyong dakilang pagpapala at gagawin mo silang pagpapala para sa iba, Panginoon. Salamat din po sa lahat po ng mga Christ Ambassador churches at mga pastors and leaders. Amin pong tinataas sa iyo ang aming main church sa pamumuno po ng ating mga leaders doon. Nandun po si Pastor Ray at Ate Selly, si Pastora Shirley at Brother Manny, si Pastora Carla, si Pastora Presi, lahat po ng mga primary 12 leaders and ministry heads, Panginoon. At maging ang aming Blessed Pansinaw Church sa pamumuno po ni Pastor Rolly at Sister Net at lahat po ng mga leaders and ministry heads. Ganun din po ang aming Gapan Outreach sa pamumuno po ni Pastora Esa at Pastora Lynn at ni Ate Sam at lahat po ng mga leaders and ministry heads. Panginoon, patuloy po naming inaangkin ang iyong wisdom, ang iyong guidance, ang iyong strength at tagumpay sa ministeryo, Panginoon. Salamat po sa iyong divine protection. Salamat sa iyong abundant provision. Salamat po sa lahat ng iyong pabor, sa kagalakan ng paglilingkod, sa kapayapaan ng kaisipan, at kapahingahan po ng bawat isa sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. Amang Diyos, sa iyong mapagpalang kamay ay pinagkakatiwala po namin lahat ito. At naniniwala po kami lahat po ng idinulog namin at sinamo namin sa panalangin ngayong hapon, ngayong araw na ito ay dininig mo, sapagkat lahat pong ito ay amin pong ipinanalangin na may pagtitiwala, na may pananampalataya at pagpapasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin. Tanggapin po nating lahat ang pag-ibig ng Amang Diyos, ang pagpapala po ng Panginoong Yesus at ang patuloy po na kalakasan at kaaliwan ng Banal na Espiritu. Lagi po nating tatandaan na dahil po sa ating Panginoong Yesus, we are greatly blessed, we are highly favored, and we are deeply loved. To God be all the glory. Magandang araw po sa bawat isa.